Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra, 2 bakante. Magdadagdag pa nga ba? Pag-uusapan rin natin ang dahilan kung bakit hindi maglalaro si Brownlee sa Meralco. Matapos ang controversial na trade kung saan ipinadala sila Maverick Ahan Misi at Aljon Mariano sa Terra Firma kapalit ng first round pick. Ibig sabihin mga chong, 2 slot ngayon ang open sa lineup ng Ginebra. At ayon sa mga source, ay hindi raw titigil ang management hanggang mapunan ang mga butas na yan. Right now, Ginebra's depth is still strong. Nandyan sila Scotty, Stephen Holt, Japet Aguilar, at of course, the young guns like Sane Steele at Jeremiah Gray. Pero kahit solid pa rin ang core ng Ginebra, alam ni Coach Tim na depth is the key, lalo na kapag papasok na sa crucial stretch ng season. At ngayon, 2 ang kailangan nilang punan. Isa siguro sa frontline at isa naman pwedeng sa wing o guard spot para dagdag sa kanilang rotation. Ayon sa insider reports, big man daw ang tinitingnan ngayon ng Barangay Ginebra. Hindi pa daw ito final, pero malinaw na gusto ni Coach Tim Cone na magdagdag ng presence sa loob. Someone who can rebound, defend, at mag-fit sa triangle offense. Sino nga ba yung mga possible candidates na pwedeng kunin ng Ginebra? Well, kung titingnan mo ang free agency pool ngayon, may ilang mga veterans at young bigs na available. Kaya pwedeng kumuha ang Ginebra sa free agent, o kung may magandang offer na darating ay baka trade ulit ang magiging ruta nila. Pero isang bagay ang klaro ngayon, hindi nagmamadali ang Barangay Ginebra. Coach Tim Cone and his staff wants to make sure na yung papasok sa kanilang lineup ay hindi basta-bastang player lang. Ang gusto nila ay yung magiging perfect fit sa kanilang sistema. Sabi nga ng ilang mga analyst, hindi kailangan ni Coach Tim ng superstar. Ang kailangan niya ay player na marunong sa spacing, passing, at may basketball IQ. That's why, kahit open ang 2 slot ngayon ng Ginebra, ay hindi muna sila gumagalaw. They are watching, evaluating, and waiting for the right time to move. Ayon nga sa mga source, gusto munang obserbahan ni Coach Tim kung ano yung magiging respond ng kanyang kasalukuyang lineup. At as of now, masaya naman si Coach Tim sa ipinapakitang performance ng kanyang mga players. Pero ngayon pa lang ay ina-anticipate na nga raw ni Coach Tim yung mga possible na mangyayari, lalo na kapag nagsimula na ang PBA playoffs kung saan sunod-sunod na yung mga laro at unti-unti nang nakakaramdam ng fatigue yung mga players. Para sa akin mga chong, expected talaga na gagalaw ang Barangay Ginebra sa mga susunod na araw o linggo. Dahil nabanggit niya rin sa kanyang mga nakalipas na interview na ramdam nila yung kanilang short rotation. Hindi nga raw masyadong nakapagpapahinga yung kanyang mga key players, kaya wag kayong magulat kung bukas makalawa ay gagalaw ang Ginebra para magdagdag at punan yung 2 butas sa kanilang lineup. At possible na mangyari yan sa kalagitnaan ng conference. Ang tanong lang ay kung sino ang kukunin ng Ginebra. At dumako naman tayo sa isa pang mainit na balita patungkol sa ating paboritong import na si Justin Brownlee. Kumpirmado na nga na hindi maglalaro si Justin Brownlee sa unang EASL game ng Meralco Bolts. Pero good news, 1 game skip nga lang raw si Justin Brownlee at inaasahang makakasama na sa second game ng Meralco sa November 2. Pero syempre ang tanong ng lahat, bakit nga ba hindi maglalaro si Brownlee sa first game ng Meralco? Ayon sa mga source, kahit ang Meralco mismo ay walang malinaw na sagot. Possible raw na may personal matters o paperwork pang inaayos si JB kaya hindi pa siya nakakasama sa full practice ng Meralco. Malamang ay precautionary din ito
baka gusto muna ni Brownlee na may kondisyon ang kanyang laro bago bumalik in action. For Meralco, medyo challenging ito sa kanila dahil expected nila na maglalaro si Brownlee. Kaya matinding adjustment yung kailangan nilang gawin. Pero knowing JB, kapag bumalik siya sa second game ng Meralco, siguradong malaki agad yung impact na kanyang magagawa. Kilala natin si Brownlee, professional, passionate, at laging handang tumulong kahit saan team pa siya mapunta. Kaya abangan na lang natin yung magiging debut game ni Brownlee sa East Asia Super League. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Nakumpirmadong hindi maglalaro si JB. Ano rin yung masasabi nyo? Sino ang pwedeng idagdag ng Ginebra sa kanilang lineup? I-comment mo lang dyan sa ibaba.